Una sa lahat, mga namatay dahil sa hagupit ng bagyong Uwan, umakyat na sa 25. Kabilang dyan ang lalaking patay nang nahugot mula sa gumuhong lupa sa Ifugao. 3 rin ang patay sa bahay nilang natabunan ng lupa sa Kalinga. Ang iba pang detalye sa mga nasawi, alamin maya-maya lamang. Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight. Anak ni dating Senador Juan Ponce Enrile, kinumpirmang nasa ICU ang kanyang ama. Kasunod yan ang anunsyo ni Senator Jinggoy Estrada tungkol sa lagay ni Enrile. Former Senate President Juan Ponce Enrile is currently in the intensive care unit of an undisclosed hospital suffering from pneumonia. And I heard from a reliable source, a very, very reliable source, that he has slim chances of surviving. Ombudsman Boying Remulla nanindigang may arrest warrant na ang ICC laban kay Senator Bato de la Rosa. May kopya ng araw si Remulla. Habang ang senador no-show sa sesyon ng Senado, VP Sara naman may payo kay Bato. Habang si dating Public Works Secretary Manny Bonoan na iniugnay sa flood control scandal, nakalabas na ng Pilipinas at biyaheng Amerika. Vice President Sara Duterte tinawag na chismis ang pag-uugnay sa kanya sa destabilisasyon laban sa Administrasyong Marcos Jr. Sumalakay na hold-upper sa Bulacan na isa palang pulis patay sa engkwentro ng kanyang mga kabaro. At kapatid, makimay na para makatulong sa mga biktima ng kalamidad sa Bayanihan Drive, live selling ng TV5. Umakyat na sa 25 ang patay dahil sa bagyong Uwan. Karamihan sa mga nasawi nasa Cordillera Region. Kabilang na riyan ang isang lola na lumikas at papunta sana sa bahay ng anak nang biglang nagka-landslide. Nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawid. Nabalot ng putik ang bahay na ito sa Barangay Sebang sa Bugyas, Benguet. Pero hindi lang ang bahay at kalsada ang natabunan ng putik. Maging ang mismong nakatira rito na si Julia Toktokan, 41 anyos. Sa kasagsagan ng bagyong Uwan, bumaba ng unang palapag ng kanilang bahay si Julia nang bigla umanong rumagasa ang lupa mula sa likod na bahagi ng kanilang bahay. Actually may kasama siyang bata, yung anak niya, pero nakasurvive naman yung anak. Sa Bugyas pa rin isang lalaki ang namatay pero hindi siya natabunan ng lupa. Papunta sana ito sa bahay ng kanyang kapatid upang lumikas pero nadaganan ng tumumbang pine tree. Patay rin sa landslide ang isang lola sa Barangay Balay sa Kabayan, Benguet. Ang 64 anyos na lola lilipat lang sana sa bahay ng kanyang mga anak sa pag-aakalang mas ligtas doon. Actually lumipat lang siya for safety purposes, pero doon pa siya tinamaan kasi pumunta siya sa anak niya. Sa Western Uma, Lubwagan sa Kalinga, 3 lalaki rin ang patay matapos matabunan ng landslide. Pinaghahanap naman ang isang barangay kagawad na pinaniniwala ang natabunan din ng lupa. Sa Tinok, Ifugao, patay na ng mahugot mula sa gumuhong lupa ang isang lalaki. Ayon sa investigasyon ng PNP, sa kabila raw ng malakas na ulan at hangin, piniling matulog ng biktima sa kanyang barong-barong. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Critical level na ang Cagayan River. Dahil po dyan, hindi madaanan ng ilang kalsada at tulay dahil sa baha. Nasa Frontline na balitang yan, si Mon Gualvez. Wala ng bagyo, pero lubog pa rin sa baha ang malaking bahagi ng Tuguegarao City sa Cagayan. Ang pinakanawan Macapagal Avenue at Diversion Road halos mabura na sa mapa dahil ilang metro na lang ang nakalitaw. Ang Bunton Bridge na nagdurugtong ng Tuguegarao City at Bayan ng Sulana, isinara na sa lahat ng motorista. Umabot na kasi sa 12 metro ang level ng tubig sa Cagayan River maghapon. Bago mag-alas 7 ng gabi, nang muli itong buksan sa mga motorista. Pero isa-isa lang muna mga pinapadaang mga sasakyan. Bawal din muna ang mga truck, bus at iba pang sasakyang higit sa 15 tonelada ang bigat. Ganyan din ang sitwasyon ng Bagay Bypass Road o ang Tuguegarao West Diversion Road Project. Magsisilbi sana itong alternatibong ruta sa mga motoristang daraan sa Bunton Bridge, pero pati ito hindi na ma-access dahil lubog na rin sa baha. Binahari ng ilang bahay at tanging bubong na lamang ang nakikita. Pati nga mga puno, dahon na lang ang naaaninag. Ganito kalala ang iniwan ng super bagyong Uwan sa probinsya. Naantala naman ng burol sa Barangay 2, kaya mga pulis pinasa ng kabaong dahil abot baywang na ang taas ng baha.
Dinala ito sa Barangay San Roque. Sa bayan ng Tuaw, halos buong araw din nalubog ang Barangay Barangquag mula sa umapaw na Chico River. Paghupa ng baha, makapal na putik ang tumambad sa mga residente. Naabutan ng News 5 si Benji Kabunag na iniisa-isa ang mga nagkalat na debris. Umaasa siyang makakakita pa ng gamit matapos matangay ng malakas na ragasan ng tubig ang buong bahay nila. Papaiyak na lang sir nung nahulog sir. Wala talaga. Ganun na lang sir, wala din magagawa. Ano po alam kung saan kukuha ng panimula sir. Sir, wala din pagkukunan sir. Wala din sir. Back to zero talaga sir. Ang ilang residente, pinatutuyo na lang ang mga bigas na nalubog sa baha, may maisaing lang. Naanod lahat yung mga bahay namin. Lahat wala kaming naisalba. Sa drone video ng News 5, makikita ang mga dinaanan ng putik at tubig mula sa Chico River. Natabunan na rin ng putik ang mga taniman ng palay at mais. Galing kasi ang tubig dito mula sa ulang bumuhos sa Kalinga at Mountain Province. Kwento ng mga residente, nung dekada 90, aabot pa raw ng 3 kilometro yung lawak nitong lupa bago marating yung mismong Chico River. Pero ngayon, unti-unti nang lumiliit itong lupa dahil sa patuloy na paglamo naman ng ilog. Malapit na nga sa mismong kalsada, papunta na rin sa mga kabahayan. Puna ng Cagayan Provincial Government, hindi raw sana ito mangyayari kung mayroon lang flood control program sa ilog gaya ng dike o river wall. Para yung tubig na dediretso dito ay mag-guide kasi dadaan lang naman ang tubig dito eh. Pero since it's heavily silted, ang tendency is to spread out. Huwag na lang i-politicize ito. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5. Wasak pa rin ang mga kalsada sa Aurora kaya hindi makapasok ang tulong. Sabi ng mga bakwit, ito ang pinakamapaminsalang storm surge sa probinsya. Nasa frontline na balitang yan si Gio Robles. Halos mabura sa mapa ang National Highway na nagdurugtong sa mga bayan ng Aurora. Ang dating gawa sa konkreto na Baler Casiguran Road o Ampere Boulevard na nakaharap sa Pacific Ocean, binakbak ng nagngangalit na storm surge o daluyong ng bagyo. Natuklap, inuka at tila hinugot ang sementadong daan na nagdurugtong sa Dipakulaw, Dinalungan, Casiguran at Dilasag. Ang mga piraso ng konkretong daan nakatambak na sa gilid ng kalsada. Ayon sa mga residente, ito ang pinakamapinsalang naranasang storm surge sa kanilang lugar. Unang beses daw na nasira ng daluyong ang mga daan. Ngayon lang po naranasan ng ganito kalakas. Matagal na pong ganyan yung karsada pero ngayon talagang sinira niya. Noong si Pipito po yung susunod, pangalawang pinakamalakas, okay lang po yung daan. Ngayon po iba talaga sir, kasi iba talaga yung lakas sir. Yes sir, hindi lang nakakagulat, nakakaiyak sir. Kanina, binuksan na ang National Highway para mahatiran ng tulong ang mga bayang na-isolate matapos ang superbagyo. Sa daan pa lang, makikita na ang mga bahay na winasak ng daluyong. Ang 74 years old na si Godofredo Ubongin, 5 pirasong damit lang ang natira. Pero ang masaklap pa, wala na siyang uuwian. Yan ang pundasyon, hanggang doon. Pinakabalkon naman yun. Wala na po, totally wala nang talagang kuha na tira. Ako ay nag-iisa na rito. Walang asawa, walang anak. Ang Diyos na lang ang kasama ko rito. Ang solo parent namang si Jenny Andres nawalan din ng tirahan sa isang iglap. Sa tent na ito muna sila magpapalipas ng magdamag. Wala na ngang bahay, wala pang pera. Kaya sa tulong ng mga kamag-anak muna siya umaasa. Kumakapit na lang ako sa Diyos na sana kaya ko pa. Kaya ko pagpatuloy magampanan ko pa yung magiging ina ko sa anak ko. Umaasa na lang ako na hindi ako pababayaan. Napasok din ng News 5 ang bayan ng Dinalungan kung saan unang naglandfall ang superbagyo. Higit 4,000 ang mga bakwit dito. Nananawagan ngayon ng tulong sa national government ang alkalde ng bayan. President Bongbong Marcos Jr. Sir, kami po dito sa bayan ng Dinalungan, humihiling po kami na ng inyong tulong. Bukod po sa construction materials, sa food packs na talagang nandito po na binibigay ng DSWD, yung number 1 po yung flood control, seawall na yan, na madagdagan po yung flood control at seawall po namin dito sa aming bayan.
Sa ngayon, problema pa rin ang kawalan ng kuryente sa bayan at kakulangan ng pagkain, gamot at materyales pampatayo ng mga nasira nilang bahay. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Kasalukuyang nasa Intensive Care Unit or ICU si Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile. Meron siyang pneumonia at malit daw ang tsansang makasurvive. Kanina, nag-alin ng dasal ang Senado. Nasa frontline ng balitang yan si Faith Del Mundo. Kinumpirma ng anak ni Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile na si Katrina na nasa Intensive Care Unit o ICU nga ang kanyang ama. Kasama raw ni JPE ang kanyang buong pamilya. Ang pahayag na yan ni Katrina ay kasunod ng inanunsyo ni Senator Jinggoy Estrada. And I heard from a reliable source, a very, very reliable source, that he has slim chances of surviving. And I hope all of us here present can have a short prayer to be led by Senator Joel Villanueva. Sama-samang nagdadasal ang mga senador. Dakilang Diyos, sa mga oras po na ito, amin pong idinadalangin at idinudulog sa iyo ang buhay ng isang aming colleague, mentor, Senate President, Senator Juan Ponce Enrile. Ayon naman sa isang source, ilang linggo nang nasa ospital si Enrile. Sumailalim na rin daw ito sa CT scan, natubuhan na at ngayon ay nasa ICU at kritikal ang kondisyon. Hindi ito ang unang beses na naospital si Enrile dahil sa pneumonia. May 2022, kumalat ang ulat na naospital si Enrile dahil sa severe pneumonia. Pagkaraan lang ng isang buwan. June 2022, kinumpirma niyang nagpositibo siya sa COVID-19 at muling isinugod sa Makati Medical Center. May kasabay itong pneumonia pero siya mismo ang nagsabing, "I am not going to die yet." June 29 ng taong iyon, tiniyak ni Senator Jinggoy Estrada na nasa maayos na kalagayan si Enrile. Matalas pa raw ang pag-iisip kahit may mga problema na sa pandinig at paningin. Pagsapit ng February 2024 sa kanyang ika-100 kaarawan, muling napag-usapan ang kanyang edad at mga karamdaman gaya ng macular degeneration o paghina ng paningin dulot ng edad. Gayunman, nanatili raw siyang aktibo sa kanyang tungkulin bilang opisyal ng Administrasyong Marcos. At ngayong February 2025 nang ipagdiwang ni Enrile ang ika-101 niyang kaarawan, muli siyang pinuri sa kanyang remarkable longevity, tanda ng patuloy na pagganap sa public service sa kabila ng pisikal na paghina. Huling nakita si Enrile sa promulgation ng kanyang kasong graft sa Sandigan Bayan nito lang October 24 na naka-video conference siya. Nagbabalita mula sa Frontline, Faith Del Mundo, News 5. No-show kanina si Senador Bato de la Rosa sa pagbabalik ng sesyon ng Senado. Kasunod yan ang balibalitang pinaaresto siya ng International Criminal Court or ICC. Sakali namang meron ng arrest warrant ang ICC, ang sabi po ng DOJ, pwede nang isuko si Senador Bato sa ICC. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Kung maglabas ng arrest warrant ang International Criminal Court laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa, ipatutupad daw ito ng Pilipinas ayon sa Department of Justice. May dalawang option, extradition o surrender sa ICC. We will have to comply. You're correct in pointing out that one of the possible effects would be, or one of the possible situations would be just determining the length of time when it would actually be implemented. Kasi depending on the route that you will take. Kahit hindi na miyembro ng ICC ang Pilipinas, posibleng magkaroon ng diplomatic implications kung hindi ito susundin. Mas mabilis daw ang surrender kaysa extradition na daraan pa sa DFA, DOJ at sa Korte. Gaya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na inaresto sa kaisinuko sa ICC. Hihintayin pa rin ng DOJ ang desisyon ng Supreme Court sa petisyon kaugnay ng pagsuko kay Duterte. Naghain din noon ng petition for certiorari si De La Rosa para questionin ang kooperasyon ng gobyerno sa Interpol at ICC. Sa ngayon, wala pa ring natatanggap na warrant ang DOJ. Pero nanindigan si Ombudsman Boying Remulla na may arrest warrant talaga ang ICC laban kay De La Rosa. Tatanungin niyo ako kung meron warrant, meron. Nasa telepono ko. I have a copy. Pero hindi pa yan, hindi siya official copy, kaya basta alam ko meron.
Wala naman si De La Rosa sa pagbabalik ng sesyon ng Senado. Ayon naman sa mga kapwa niya senador. So I hope we can talk just to give him some advice, no. Hindi para magtago, kundi para how to go about facing criminal charges. Kung mag-decide siya magtago, tuturuan ko siya kung paano magtago. Hindi, joke lang. If they think that they should arrest him, arrestuhin nyo, dalhin nyo sa polis, dalhin nyo sa korte, let him file what he has to file, the bail, kung habeas corpus, kung anuman, then let him have his day in court. Kasi pag dito magkakatensyon pa tayo eh. Sabi naman ni Senate President Tito Soto, kumukonsulta na siya sa ilang legal expert kung ano ang gagawin ng senador kapag inaresto na si De La Rosa. Pero di niya raw hahayaang maaresto sa loob ng Senado si De La Rosa. Habang nagsisesyon, may darating arestuin yung senador. Hindi pa ipapayag. Payo naman ni Vice President Sara Duterte, maghanap na si De La Rosa ng abogado na eksperto sa international law. As early as April of this year, nagsabi na rin talaga ako kay Senator Bato de la Rosa na maghanda siya sa kung ano man yung mga posibleng mangyari patungkol sa ICC case. Nauna nang sinabi ng ICC na hindi pa nila makumpirma kung may inalabas ng arrest warrant laban sa senador. Pero ayon kay ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti, maaaring sinisikreto ito alinsunod sa mga alituntunin ng korte. Magbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Chismis lang kung ituring ni Vice President Sara Duterte ang aligasyong siya ang pasimuno sa planong pagpapatalsik kay Pangulong Bongbong Marcos. Sa post ng kolumnistang Simon Tulfo, sinabi niya may insider list na binabantayan ng gobyerno na nasa likod umano ng destabilization plot laban sa administrasyon. Nabanggit dyan sina Baguio City Mayor Benjamin Magalong, Attorney Ferdinand Topacio, Vic Rodriguez, Mike Defensor at Senator Rodante Marcoleta at ng posibleng taga-Pondo raw si VP Sara. Pati kapatid niyang si Congressman Pulong Duterte at si Chavit Singson. Nauna na rin sinabi ng kapatid niyang si Pulong na imahinasyon lang daw ito ng kolumnista. Kung napapansin nyo, ako ay hindi talaga ako nagbibigay ng mga aligasyon kung wala akong ebidensya. No? So, yung mga ganyan, kapag meron kang aligasyon, wala kang ebidensya, ang tawag dyan ay chismis o ang tawag sa iyo ay chismosa. Sa ngayon, binigay na raw ng palasyo sa intelligence community ang post ni Mon Tulfo para bantayan. Ayon sa Malacanang, nakita na raw ito ng AFP pero kailangan pa raw muna itong i-validate. Hindi naman po ibig sabihin na nasabi sa social media ito ay agad na dapat paniwalaan. So kailangan po nilang i-validate at sa ngayon po ayon sa AFP, nasa intelligence community na po yan. Kung meron sila makikitang dapat na talagang pagtuunan ng pansin, ito naman po ay hindi tutulugan ng ating Pangulo. Dapat nagtatrabaho ang mga lider ng bansa at hindi nagbabakasyon. Yan po ang patutsada ng palasyo sa mga opisyal sa Cebu na bumiyahe pa abroad kahit na may bagyo. Nireklamo na sa ombudsman ang mga sangkot na opisyal. Nasa frontline ng balita si John Roa ng News 5 Visayas. Sinampahan ng kasong reklamong Anti-Graft and Corrupt Practices Act, Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials at Philippine Disaster Risk Reduction Management Act of 2010. Ang ilang opisyal ng Cebu kabilang si Congressman Duke Frasco at 6 na mga alkalde ng probinsya. Catmon Mayor Arvis Monleon, San Francisco Mayor Alfredo Arquiliano Jr., Tudela Mayor Griman Solante, Poro Mayor Edgar Rama, Pilar Mayor Manuel Santiago at Compostela Mayor Filijor. Ayon sa complainant na si Attorney Julito Anyura Jr., kung naroon lang sana ang mga opisyal bago ang kasagsagan ng Bagyong Tino, hindi raw sana ganito kataas ang bilang ng mga nasawi. Tayong mga constituents ay parang ginagago na ng mga local chief executives o ng mga government officials when they should have been leading us. So that's the reason why I have been filing this case. This is a call for public accountability. Batay sa kanilang travel authority na permado ni Governor Pam Bariccuatro, nasa Europe at London ang mga opisyal mula October 30 kasama sa kinasuhan pero kabilang sa humiling ng biyahe si Board Member Andre Duterte at Bourbon Mayor Dotilios na hindi na tumuloy dahil sa paparating na bagyo. During sa bagyo, bisag sa mayura, di gid matubag sa bagyo kay bisag sa pagmayura to yung makasagang sa bulog sa tubig ikan sa kabukiran.
Giit naman ni Congressman Frasco, opisyal na trabaho ang kanyang biyahe bilang bahagi ng Philippine delegation sa World Travel Market sa London. Agad daw siyang bumalik nang mabalitaan ang pinsanang dulot ng bagyo. Ayon naman sa palasyo, kailangan ng mga lider ng bansa ay nagtatrabaho, hindi nagbabakasyon. So dapat ang trabaho ay para sa taong bayan. Kasi ang taong bayan umaasa po sa gobyerno, lalo na sa mga gintong klaseng sitwasyon at kondisyon. So hindi pwedeng sabihin lang na chill-chill lang palagi, dahil dapat trabaho, hindi bakasyon. Dahil sa nangyaring ito sa Cebu, nagpulong kanina ang DPWH patungkol sa Flood Control Master Plan ng probinsya. Makikipagtulungan daw ang DPWH sa ICI, NIA, DENR at ibang ahensya para sa execution ng mga proyekto. Giit nila, integrated water resources management ang kailangan at hindi lang pagpapatayo ng mga flood control structure. Nagbabalita mula sa Frontline, Jan Arua, News 5, Visayas! Showbiz Tonight na tayo. Ilang celebrities ang naglabas ng kanilang frustration sa pinsala ng bagyong Uwan. Ang Asia's songbird na si Regine Velasquez Alcacid nag-post sa Instagram ng video ni dating DENR Secretary Gina Lopez. May kasama pang caption na nagsasabing sino ang nagbigay ng permisong botasin ng kabundukan at putulin ang mga puno. Ang isa pang singer na si Angeline Quinto nag-post sa X na nahihirapan daw siyang makita ang mga video ng mga biktima ng bagyo. Mga wala raw puso ang mga gumawa nito. Ang aktres na si Bella Padilla, nakasagutan sa X si dating Pangasinan 5th District Representative Mark Coangco. Sa post ni Coangco, sinabi niya na bakit daw sa floodplain gumawa ng tirahan. Sagot dyan ni Bella, bakit hindi sila pinigilan ng LGU in the first place? Ang celebrity couple namang sina TJ Monterde at KZ Tandingan nag-donate ng 1 million pesos sa Angat Buhay para sa mga binagyo. Ang singer na si Dionella, idodonate ang proceeds ng kanyang 2-day concert para rin sa mga sinalanta ng bagyo. Gaganapin ang The Grace Tour sa November 21 and 22 sa New Frontier Theater. Mga kapatid, mag-mind for a cause sa aming live selling para sa mga nasalanta ng kalamidad. Sa Biyernes na yan sa November 14, 7 p.m. sa aming official TikTok account ng News 5. Lahat po ng proceeds sa mga i-check out nyong item ay mapupunta sa ating mga kapatid na naapektuhan ng bagyo at lindol. Ilan sa mga pwedeng mabili sa aming live selling ang personal items ng ilang kapatid stars. O diba, nag-mind ka na, nakatulong ka pa. Magchichikahan pa tayo when we return, kaya dyan lang kayo. Susunod, Senador Ping Lacson na nagbabalik bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, papayagan dumalo sa hearing si Zaldico kahit via Zoom. Dating DPWH Secretary Manny Bonoan na nadadawit sa issue ng flood control, nagpunta na ng Amerika. Congressman Marco Juanco, binatikos dahil sa komento sa baha. At si Raicelis, binatikos ang prenup photos kung saan nakaupo siya sa vending machines sa Japan. Magbabalik pa ang Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Pumasok sa isang convenience store sa Marilao, Bulacan ang lalaking nakapulang hoodie. Hindi para bumili, kundi para mang-hold up. Agad namang rumisponde ang mga pulis, nagka-engkwentro at napatay ang sospek na napag-alamang isa rin palang pulis sa North Caloocan. Papayagan ng Senado na makadalo si Zaldico ng hearing kahit via Zoom. Sa Ombudsman naman, resolusyon na lamang ang hinihintay kung tuluyang kakasuhan ang dating kongresista kaugnay ng flood control scandal. Nasa frontline ng balitang yan si JC Cosico.
Submitted for resolution na ang reklamong malversation laban kina dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico, mga opisyal ng DPWH Mimaropa at kontraktor na SunWest Incorporated. Ayon yan mismo kay Ombudsman Boying Remulla. Kaugnayan ng maanumalyang 289.5 million peso flood control project sa Nauhan Oriental, Mindoro. Kaya tingin ni Remulla, sila ang unang makakasuhan kaugnay na flood control scandal sa Sandigan Bayan. Posible raw isampa ang kaso sa loob ng 2 linggo mula ngayon. Na sila ang pumirma ng kontrata, sila ang nag-carry out ng kontrata. Kasi ang lumalabas dito, parang hindi masyadong tinapos pero nasigil na lahat ng sisingilin. Kahit na hindi pa tapos ang project at tila substandard pa. Una nang pinagsusumite ng counter-affidavit ng Ombudsman Siko, pero hindi umano ito tinanggap sa kanyang mga address. Kasi sa patakbo ng lahat, mukhang gusto niya lang magtago. At kasi kung talagang wala siyang kasalanan, hindi humarap siya. Una nang sinabi ng kampo ni Ko na hindi sila maghahain ng depensa dahil nahusgahan na raw ng Ombudsman ang kaso ng dating kongresista. Prejudging is the wrong term. Because our job is to prosecute people. It's not to be judges. Hindi kami West dito. Kami po ay manguusig. Kami po ang tigahabol na mga gumawa ng kabalastugan at winalangya ang ating sistema ng batas. Dati na rin sinabi ng kampo ni Ko na hindi siya uuwi ng Pilipinas hanggat may mga banta umano sa kanyang buhay. Pero ayon kay Remulla, posible rin daw pauwiin sa bansa si Ko sa pamamagitan ng extradition, lalo na kung makakasuhan na ang dating kongresista. At oras na mangyari yan, posible na rin masimulan ang proseso ng pagpapakansela ng passport ni Ko. Kasi pag naisampay yan sa Sandigan Bayan, kinakailangan mo ng court order para makansela ang passport. Sa kabuuan, 10 reklamo kaugnay na flood control projects ang hawak ng Office of the Ombudsman, habang may 5 pa sa Department of Justice ayon kay Remulla. Bukod pa yan sa magiging rekomendasyon ng Senado, oras na muling umusad ang mga pagdinig kaugnay ng mga maanumalyang flood control project. Kanina, formal nang indiluklok ulit sa Senator Ping Lacson bilang chairman ng Blue Ribbon Committee. Ayon kay Lacson, pwedeng padaluhin via video conference ko sa mga itatakdang Senate inquiry. Kung hindi siya makapunta sa embassy physically para doon siya mag-testify, para maging valid yung kanyang testimony, even after testifying, pwedeng i-affirm through a consul na yung kanyang tinestify truthful at saka yung wala siya idadagdag, walang babawasan doon sa kanyang tinestify. Papayagan namin via Zoom because we already did this in the past. Una nang sinabi ni Senador Lacson na meron siyang very important witness na ihaharap kaugnay na flood control scandal. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Wala na sa Pilipinas si dating Public Works Secretary Manuel Bonoan. Kinumpirma yan ng Bureau of Immigration. Kaninang hapon, bumiyahe pa Taiwan si Bonoan papuntang Amerika. Ayon sa DOJ, nagpunta ng Amerika si Bonoan para samahan ang kanyang asawa na may medical procedure. Hanggang December 17 siya doon. Nasa Immigration Lookout Bulletin Order si Bonoan pero wala pa siyang whole departure order kaya pwede siyang makaalis ng Pilipinas. Isa po si Bonoan sa mga pinakakasuhan ng Independent Commission for Infrastructure dahil sa mga maanumalyang flood control projects. Isinusulong sa Kamara ang pagbibigay ng dagdag na kapangyarihan sa Independent Commission for Infrastructure. Yan ay para raw mas mapabilis, mapanagot ang mga sangkot sa mga maanumalyang proyekto. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Sa harap ng mga ulat ng katiwalian at ghost projects, hindi sapat ang galit. Kailangan natin ang solusyon. Sa muling pagbubukas ng sesyon ng Kamara, naglatag ng ilang reforma si House Speaker Bogie D para labanan ang korupsyon sa bansa. Kabilang na ang panukala para sa isang Independent Commission Against Infrastructure Corruption. Ito raw ang mas may pangil na bersyon ng kasalukuyang ICI na binuo ni Pangulong Bongbong Marcos. Malinaw ang ating mensahe. There will be zero delays in the passage of this measure because our people have zero tolerance for corruption. We will pass this before we adjourn this December.
Layo nitong bigyan ng kapangyarihan ang komisyon na direkta ng magsampa ng kaso sa korte imbis na dumaan pa sa ombudsman para maghain ng rekomendasyon. Bibigyan din ng sequestration powers ang bagong ICI o kapangyarihang magsamsam ng mga ari-arian. Gayon din ang pagsususpende ng mga opisyal at pagpapataw ng whole departure order laban sa mga iniimbestigahang opisyal. Suportado ni ICI Executive Director Brian Keith Osaka ang panukala. Any other additional powers granted to the ICI or this time with the creation of a new commission would be welcome because it will make the task more efficient and faster. Yun nga lang, hindi sang-ayon si Osaka sa probisyon ng panukala sa Kamara na bigyan lang ng 2 taon ang bubuoing komisyon para sa kanilang investigasyon. Lalo 238,000 infrastructure projects na ang kasalukuyang tinitignan nila. Considering the magnitude of what we are facing, the 2-year period might not be sufficient. So you will need more time? Yes, it would depend. Of course, we will defer to the wisdom of the Congress. Samantala, bukod sa dagdag na kapangyarihang balak ibigay ng Kamara sa ICI, gusto rin daw ng komisyon na mabigyan ng complete access sa lahat ng impormasyon sa mga government agency, LGU at mga GOCC. Pati na ang magrekomenda sa Professional Regulation Commission ng automatic cancellation ng mga lisensya ng mga professional. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez. News 5. Bukod sa dagdag pangil para sa ICI, sinusulong din sa Kamara ang pagpasa sa Anti-Political Dynasty Bill. Bagamat aminado si Speaker Bogie D na kabilang siya sa isang political dynasty, naniniwala raw siyang ang paglilingkod ay hindi minamana kundi pinagkakatiwala raw ng taong bayan. Hinimok ni D ang mga kapwa mambabatas na tulungan siyang magpasa ng batas na magbibigay ng definisyon sa political dynasty. Ang layuning ito ay hindi upang hadlangan ang sinuman, kundi upang palawakin ang pagkakataon para sa mas maraming Pilipino na makakapaglingkod at makibahagi sa pamahalaan. Kabilang sa mga pumabor sa panukala, si Senior Deputy Minority Leader at Caloocan Congressman Edgar Erice. Inamon din niya sina Pangulong Bongbong Marcos at VP Sara Duterte na suporta ng panukala. Hamon ko kay Pangulong Marcos, kung gusto mo talaga ng reforma, dapat magsimula ka sa iyong sariling pamilya. If you can go against self-interest, baka yan yung legacy niya. Ganon din si VP Sara. Kung para sa bayan siya at hindi sa supremacy ng political family nila, dapat suportahan niya rin. Dahil ito yung ugat, pinakamalaking ugat ng korupsyon, political dynasties. Binatikos ng netizens si Pangasinan 2nd District Representative Mark Cojuangco kaugnay ng kanyang komento sa baha dulot ng mga nagdaang bagyo. Kinuwestiyon ng kongresista ang pagtatayo ng mga bahay sa lugar na madali raw bahain. Sabi niya sa X, bakit kasi sa floodplain gumagawa ng tirahan, takaw sa kuna. Sabi naman ng netizens, hindi naman lahat ay may kakayahang makapili o makapagpatayo ng tirahan sa matataas na lugar. May ilan ding nagsabing insensitive ang mambabatas. Meron namang nagsabing ang sistema sa LGU ang dapat baguhin kaugnay ng urban planning. Wala pang bagong pahayag si Congressman Cojuangco kaugnay ng mga puna. Pero sa pinakahuli niyang Facebook post, sinabi niyang isusulong niya ang pagtatayo ng floodgates sa kanyang distrito. Mga kapatid, magiging maaraw bukas sa maraming lugar pero posible pa rin ang biglaang pag-ulan. Ayon sa Pag-asa, patuloy ng hihina hanggang sa maging low pressure area na lamang si Bagyong Uwan habang tinatahak nito ang Taiwan. Posible namang maramdaman muli ang hanging amihan sa Northern Luzon sa mga susunod na araw. Iihip din sa silangang panig ng bansa ang maalinsangang easterly winds. Sa forecast ng Metra, magiging maaraw bukas sa halos buong Luzon kabilang po ang Metro Manila. Pero posible pa rin umulan sa Ilocos Province dahil sa buntot ng Bagyong Uwan. Maaraw hanggang sa maulap naman sa Visayas, pero may tsansang umulan sa hapon sa ilang lugar sa Leyte, Bohol, Cebu at sa Negros. Sa umaga naman magsisimulang umulan sa Soc Sargen at Lanao del Sur.
Uulan na rin sa hapon sa Zamboanga Peninsula at ilang lugar sa Caraga at sa Davao Region. Naging kontrobersyal naman ang prenup photos ni Kiray at ng kanyang fiancé sa Japan. Naka-jeans at white top sina Kiray at Stefan. May picture na nakaupo si Kiray sa taas ng vending machine habang nakasandal naman ang kanyang fiancé. Pero ayon sa mga Pinoy sa Japan, bawal umupo sa vending machine kaya binura na rin ni Kiray ang naturang picture. Bago yan ay ginawang contest ni Kiray ang prenup photos. Magbibigay daw siya ng premyo sa makapagbibigay ng pinakamagandang hashtag sa kanilang wedding. Susunod, mga residente sa Milaor, Camarines Sur namamangka na dahil sa tindi ng bahang iniwan ng super bagyong Uwan. Nasirang floodgate sa Manila. Nagpalala raw sa baha sa Metro Manila ayon sa DPWH. At K-pop idol na si Yuna biglang nahimatay sa waterbomb concert. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Mean Los Baños po, huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Pahirapan sa pamamangka ang ilang residente sa Milaor, Camarines Sur dahil sa perwisyong baha na iniwan ng super bagyong Uwan. Maraming palayan din ang lubhang napinsala. Nasa frontline ng balitang yan si Mobile Journal Arles de los Santos. 2 araw ng panailinis ang pamilya Inano sa Barangay del Rosario sa Milaor, Camarines Sur. Kabilang ang bahay nilang nalubog sa baha dulot ng super bagyong Uwan. Hindi pa rin mapakinabangan ang kanilang palikuran at kusina. Isa rin sa mga napinsala ang pinagkakaingat-ingatan nilang TV na 15 taon na raw nilang gamit kahit ganito ang sinapit nila. Hindi raw nila naiisip na umalis sa lugar. Mahirap talaga. Matanda na, 66 na ako. Natakot din. Wala kayong magagawa. Kasi wala naman kaming pupuntahan. Sa drone video na kuha ng News 5, makikitang namamangka ang mga residente para makalabas sa barangay. Kasama si Armando sa mga nagtsatsagang suungin ng baha, makapasok lang sa trabaho. Halos taon-taon. Sanay na kami. Sanay na kaming arawin, ulanin. Sanay na kami. Sa tala ng Philippine Red Cross, 20 barangay sa Milaor ang apektado ng super bagyong Uwan. Sa Nabua, Camarines Sur, ekta-ektaryang sakahan ang napinsala ng bagyo. Nagmistulang ilog ang mga palayana, kasama ang inuupahang lupa ni Rudy. Mahirap talaga. Walang mapagkuhanan ng pan-araw-araw. Wala kaming magagawa. Wala nga kaming hanap buhay dahil yung kinukuha namin naman ng kangkong, wala naman. Yung daon, lahat wala. 50 sako pa naman daw ang inaasahan niyang maaani para pambayad ng utang at pambili ng pang Noche Buena. Pero tila malabo na raw itong mangyari dahil 2 buwan pa inaasahang huhupa ang tubig sa bayan. Patuloy pang ina-assess ng provincial government ang lawak ng pinsala sa agrikultura sa Nabua. Magbibigay rin daw sila ng tulong para makapagsimula muli ang mga magsasaka. Sa datos ng Camarines Sur PDRRMO, higit 120 barangay ang binaha sa lalawigan. Nagbabalita para sa News 5, Mobile Journal Arles de los Santos ng 1PH. Nasirang isang floodgate sa Manila sa kasagsagan ng pananalasa ng bagyong Uwan. Nayupit na tanggal sa pagkakabit ang floodgate na humaharang sa tubig mula po sa Pasig River. Dahil dyan, umapaw ang tubig sa estero at nagpalala sa baha sa lugar. Apektado rin ang operasyon ng mga pumping stations. Isa raw sa posibleng sanhi ng pagkasira ng floodgate ay ang pagbangga ng isang barge. Inaalam din kung substandard nga ba ang materyales na ginamit dito. Target ng DPWH na isaayos ang floodgate sa loob ng 2 linggo at gumawa ng mas matibay na gate sa loob ng 3 buwan. Mga alas 10 ng gabi nung Sunday, November 9, ang sabi ng mga tao dito, meron silang narinig na kumarabog, tapos yun nga, natanggal na yung
nakita nyo naman yung napakalaking floodgate. Sobrang taas ng pressure dahil sa pagpasok ng tubig, hindi kinaya ng gate. Sa Frontline News Abroad, kasalukuyang nagpapaulan sa Taiwan ang bagyong Uwan o ang Typhoon Fengwong. Nagdulot niya ng rumaragasang baha na may kasama pang putik. Nasira ang ilang tulay dahil sa baha. Nagkaroon naman ng landslide sa ilang lugar. Ginamit ang mga heavy equipment para alisin ang mga nagpagsakang bato at lupa. Higit 3,000 residente ang inilikas sa Taiwan bago pa man ang tinatayang landfall ng bagyo bukas. Abangan ang kwelang video meme ng Sierra Madre. Magbabalik sa bansa para sa New Year's countdown. Tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Johnny Alipon po, maging updated sa latest entertainment at lifestyle. Huwag magpahuli, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Magbabalik Pinas ang Pinoy Pride na si Jessica Sanchez para sa pagsalubong sa 2026. Kabilang ang America's Got Talent champion sa performers sa New Year's Countdown. Gaganapin ang Grand Countdown sa Newport World Resorts sa Pasay City. Ito ang unang beses na babalik ng bansa si Jessica matapos ang kanyang historic win sa AGT. 2 dekada rin niyang hinintay ang mag-champion. Nahimatay ang K-pop star na si Yuna habang nagpe-perform sa Water Bomb Music Festival sa Macau. Bumagsak sa stage si Yuna habang pine-perform ang hit song niyang Bubble Pop. Agad naman siyang nilapitan ng kanyang backup dancers. Binuhat din siya ng mga bouncer para dalhin sa backstage. Nag-sorry naman si Yuna sa Instagram dahil sa nangyari. Wala raw siyang matandaan nang mahimatay siya. Hindi niya na dinetalye ang kanyang health condition. Pero nag-promise ang dating 4-minute member na magpapalakas siya. Nag-thank you rin si Yuna sa fans. At yan ang latest and hottest sa Frontline Showbiz tonight. Ako po si Johnny Alipon. Happy Tuesday mga kapatid. At para naman sa ating papaong pampagood night, tuwing may bagyo, lagi nababanggit ang Sierra Madre. Ngayon, Bok, ginawa na rin yan ng meme. Ayan tayo Naalala nyo lang kami mga bundok kapag may bagyo, ano? Yan ang video meme sa paghingi ng proteksyon sa Sierra Madre sa panahon ng bagyo. Yan din daw ang sagot kung nakapagsalita lamang ang bulubundukin. Sa video, sinisisi ng kunwaring Sierra Madre ang pagkasira sa kalikasan. Milyon na ang views ng kwelang meme. Pero bukod sa nakakatawa, sabi ng netizens, dapat daw pagtuunan din ng pansin ang mensahe ng meme na pangalagaan ang Sierra Madre. Kala ko Shokoy. Kasi yung kulay, di ba? I'm sorry. Kulay green ba Shokoy? Mahaba yung buhok, magulotas ganun, di ba? Anyways. In team pala tayo, Sierra Madre. Oo, tapos ito, rumaragas ang ilog. Ikaw yung bagyo. Ako yung itim na ulap. No? Ikaw yung bagyo, ikaw yung storm. Bok. Pangalagaan po natin ang Sierra Madre. Okay yun, tama yun. Paano yung Shokoy? Hindi ko alam sa iyo, bahala kayo. Tanong mo dito kay Johnny. Gusto niyo ba? Hindi, huwag na. Tapusin na natin to. Sige, goodbye na. Para makatawa siya na maigi. Yan po ang 45 minuto pag-imayos malagang headlines. Balitaan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami inyong kapatid sa balitaan sa public service. Sa ngalan po ni Mean Los Baños Oroseo, ako po si Gretchen Ho. Ako lang po si Ed Lingao, walang iwalan sa Frontline Tonight.